Kumusta ang langaw? Kumusta ang rally? Oh, balita natin kulelat daw mga kababayan ang rally ng mga dilawan. Napuno ng langaw. Mas marami pa ang langaw na dumalo mga kababayan kaysa sa mga nag-rally. Oh, tingnan nyo to mga kababayan. Oh, tingnan nyo na lang ito oh. With all the propaganda months and months before mga kababayan. Propaganda ng media, mga dilawan, pulahan, mga bangagan mga kababayan. Lahat ng mga salot sa lipunan. Nagtawag ng rally. Ayun mga kababayan. Katarampot lang ang sumali. Hindi man lang nakapuno sa ito maliit na porsyon mga kababayan ng kalsada. Kaya nga ang sabi nila, the hypocrisy of November 30 rally. Loud against corruption daw mga kababayan, pero silent about the mastermind. Oh, silensyo. Paano kasi mga kababayan? Paano kasi? Hinayjack kasi mga kababayan nitong mga jablo. Oh, mga demonyo sa lipunan mga kababayan na ang mastermind ay itong mga bangag. Hinayjack ang rally ng taong bayan. Hindi naman ito anti-BBM rally mga kababayan kundi pro-BBM rally. Alam nyo kung bakit ginawa nila itong rally ito? Reverse psychology mga kababayan. Para sabihin lang na mayroong rally o keso kay rally. Dahil wala silang mga kababayan sinigaw na BBM resign. Never talaga. Bagkos mayroon pang nag-rally kasama nila mga kababayan na sulu for BBM. Diyos ko Lord. Ito si Bangag no? Ito si Bangag mga kababayan Wala naman itong makuhang supporter dito sa mga kababayan? Sa Maynila? Sa Luzon? Sa Ilocos Norte? Nag-import pa mga kababayan galing sulu. Diyos ko Lord. Sa tingin nyo mga kababayan, kaya nilang mamasahe? Pag-travel pa papunta dito ng kusa? Galing sulu para suportahan lang si Bangag. Diyos ko Lord. Important pa mga kababayan. Dahil ang gusto nila mga kababayan na panagutin hanggang kay Zaldico lang. Hindi nga aangat kay Martin Romualdez. Wala kang narinig talaga mga kababayan tungkol sa pangalan ni Martin Romualdez sa rally. Maging si Percivalis, Baklais mga kababayan, Ngiwiis, Percival Sindanya. Ang sabi pa nga niya, step up BBM. Step up pa daw. Instead of step down. Ang mga gunggong na to. Kaya mga kababayan, nilangaw. Pero eto mga kababayan, hindi po ito ang totoong rally ng bayan. Dahil palabas lang ito mga kababayan para masatisfy lang kayo na mayroong nag-rally. Reverse psychology yan ng mga bangag mga kababayan. Panoorin mo po ito ha. Oh, sulu for BBM. At maraming nagsabi mga kababayan, hindi naman daw ito taga-Sulo. Oh, pumalag sila mga kababayan, hindi daw yan taga-Sulo. Mahal na Pangulo. Oh, mahal na Pangulo. Magtanong bayad ba nung? Ay ang mga aktor na sa panguna po ng Sulo po, PBBM at Bangsa Sulo. Kumalampag ang taga-Sulo mga kababayan. Sabi na hindi yan taga-amin. Ewan na natin kung taga-saan yan mga kababayan. Kami po ay taga-Basilan, yung iba po ay taga-Basilan ka pala. Maging ang taga-Basilan mga kababayan, isusuka yan. Taga-Maguindanao, Lanao, at ibang sektor po. Magkanong bayad sa inyo? Nag-aksaya talaga kayo ng pamasahe papunta dyan para lang isuporta si BBM? Mayroon pa pa-imprenta ng t-shirt? Maging pa-imprenta ng t-shirt mga kababayan, hindi nila yan gastos. So ito sir ay isang pro-BBM demonstration? Opo. Pro-BBM demonstration. O, tingnan nyo kung paano nila hinayjack mga kababayan. O, hinayjack ni Bangag ang rally. Kaya nilangaw. Di ba unang-una sabi nila, bawal dito ang mga Duterte supporter. Oh, ayun mga kababayan, walang dumalo sa kanila. Ito, it is siguro mga 5 times. Kaya ngayon lang kami naging visible. Wow, ngayon lang visible Dahil ngayon lang kayo na naambunan. At po ng namin, sumasama kami yung grupo namin. Kaya lang ngayon, nagsarili kami para supportuhan. Kasi nakikita namin yung anong nakikita mo kay Bangag? pagre-resign, mababaw yun. Mababaw daw mga kababayan ang calling for resignation. Para sa amin, resignation hindi nga sapat mga kababayan. Dapat kulong na yung Bangag na yan. Sa mga panawagan na mag-resign. Hintayin na lang nila ang election ng 2028 para malapit. Kung hindi siya magre-resign mga kababayan, what choice talaga tayo mag-antay ng 2028. Pero, yung kurakutan na ginawa ng presidente mo at yung mga minions sila, ngayon pa lang dapat itigil na. Hindi na kami makaantay ng 2028. Anong matitira sa atin mga kababayan sa 2028 kung tuloy-tuloy ang kurakutan?
natin kung sino. Kasi tapos na naman ang O tapos ka na rin. Grupo niyong puro bangag siguro mga kababayan. kanyang panunungkulan sa 2028. Hmm. At least that time, election na, Babae ba to lalaki? alam natin kung sino susunod na Pangulo. Oo. Umanda kayo, umanda Sabi kayo. doon sa mga, ang dami marami yung sentimiento dahil daw sa korupsyon sa gobyerno. Lahat ng Oh, sa tingin niyo mga kababayan, this is the voice of Sulu. Uy, kayong taga Sulu. Ito ba ang boses ninyo? Binaboy ang inyong lugar ng hunghang na to. As a matter of fact, mga kababayan, buong Mindanao buong Mindanao, Davao, Caraga, Zamboanga, Cotabato, Jensan, lahat mga kababayan, ang supporter lang ni Bangag. 3% na lang mga kababayan. 3%. Itong mga 3%, sila siguro yan mga kababayan. At ang sabi, yung 3% na ito mga kababayan na sumusuporta kay BBM, ito yung mga kangiwian mga kababayan nila. Kabangagan. Kasamang mga sindikato at mga masasamang loob. kahit saan ka magpunta. Oo. Ganun lang naman talaga. Kahit sino. Lahat tao lang naman tayo nagkakamali. Oo. So babangag, okay lang babangag. Ang sabi niya mga kababayan tungkol dito sa kurakutan na nangyayari sa ating bansa. Tao lang naman tayo nagkakamali, Diyos ko Lord. So thank you na lang na walang trilyon sa Pilipinas. Meron po ba sir mga grupo na nag-udyok sa inyo na mag-organisa ngayong araw? Natural yan Nakasulat na nga sa kanilang t-shirt. Nakikita lang namin sa aking sa aking katang isip lang, naisip ko na si BBM noon pa. Katang isip lang daw niya mga kababayan. Nakikita niya sa katang isip na si BBM. Na nakikita po sa mga grupo, wala pong direktang sumusuporta sa kanya. Kaya po ngayon ginawa. Katang isip din. Kaya bumuo daw sila ng grupo mga kababayan. Pustahan tayo kung ipa-drug test sila yan mga kababayan. Marami dyan, alam natin. Namin, supportan siya. Kahit yung mga kawayan, ako ang nagbili. Wow. Ang daming pera. So ikaw nagpamasahe dyan. Sigurado ka na walang maleta. Ilang maleta? Yung iba, sabi ko kayo ng 200 mo. Ano kami, ambag-ambag. Ambag-ambag ang mga hudas. Eto mga kababayan, nakakagigil. Ewan lang natin mga kababayan. Gigil ba? O parang cringe mga kababayan. Nakakakilabot. Tingnan. Ito si John Vic Remulla mga kababayan, Hiling talaga niya, macho pa ay mga kababayan daw. Palakad-lakad mga kababayan. Siya talaga daw ang leader. Ay, Diyos ko. Oy, John Vic. Nahiya ka sa mga pulis na nililid mo. Ni isang araw ng training ng pulis mga kababayan, wala siguro to si John Vic. Tapos ito mga kababayan, feeling as siya talaga ang bossing. Pasikat na naman ito mga kababayan. Pasikat ito dahil sa 2023. Tatakbo ito. Inidoro din ito mga kababayan. Inidoro din ito. Sigurado tayo. Kung hindi lang dadayain, Puso Negro yan. Tingnan nyo ha. Kembot-kembot pa mga kababayan. Forward. And then, signature na move niya mga kababayan, Pag ganyan, parang siya talaga ang nasa taas. Grabe, no? Position lang, ang posing lang nito mga kababayan, ang matapang, tsaka ang amoy. Pero kung magkakaroon talaga ng, totoong giyera mga kababayan, una itong tatakbo, sigurado. Pagtapangan, makyat pa. Sana ba? Hulog. Posisyon na naman. Signature move. Yan Pustahan tayo. Pagdating ng halalan mga kababayan, yan din ang kanyang posing sa poster. Inidoro. Inidoro. Itong mga inidoro ito mga kababayan, mga ulul. Nako. Ano-ano mga pinaggagawa? Sige. Kung totoong gera, takbo ito Ay, nako. Ang sabi ni Maharlika, kaya daw bida-bidaha ito mga kababayan dahil malakas daw ito kay Admiral. Ang mga senyas nga ni Admiral sa kanya mga kababayan, hi John Vic! Panaganyan-ganyan daw mga kababayan, Crush daw yan palaka. Di ba, Corina? Anong masasabi mo sa rally ko ring? Successful ba? Ang mga langaw? Pulangaw mga kababayan. Lahat nandun ang mga salot, mga reject sa lipunan mga kababayan, nagsama-sama. Kakaunti lang sila. Itong mga bangag, mga pula, mga rebelde, mga makakaliwa, mga rallyista, mga dilawan, pulahan, piklawan, lahat ng mga reject ng lipunan. Sa kakaprotesta. Pagod na ba ang bayan sa kakaprotesta? Hinayjack ng mga animal Hinayjack.
Kaya nagkaganyan. Noong Setyembre, di hamak na mas kaunti ang lumabas ngayon sa mga kalye. Mas kaunti. Mas kaunti talagang kaunti talaga. No. Tapos mga kababayan ha, para ginak up pa nila yung crowd estimate mga kababayan. Tingnan nyo itong mga kasinungalingan ng media. Tapos yung sa INC mga kababayan, kanilang tinrim daw na punong-puno na yun mga kababayan ha, punong-puno na yun. Yung kinaumagahan, sabi 45,000. Sabi nila, yung rally ng INC, yung kinaumagahan. Tapos, eto ngayon, isang kalsada, doon lang mga kababayan, hindi na lang punong ang kalsada. 90,000 daw, Diyos ko Lord, the liars, go to hell. Tapos yung INC mga kababayan, kinagabihan, punong-puno ang luneta. Sabi nila 600,000 lang daw. Hindi ba kayo marunong magbilang? Ng mga rallyista dahil ang mensahe pa rin ang mahalaga. Transparency and Anong mensahe? accountability ang panibagong pagtitipon sa kalsada. May mapapala kaya? Hinayjack ng mga bangag. Libo-libo ang nagkilos protesta ngayong Bonifacio Day para kondenahin muli ang korupsyon Kalahatin yan, bayaran siguro mga kababayan. Yung typical na nahablot lang sa nahablot lang sa kalye. sa gobyerno. Sentro pa rin ng demonstrasyon ng multi-billion peso flood control scandal. Tingnan nyo mga kababayan, BBM Sara. Itong mga grupo ito yung mga grupo ni na mga kababayan, Makabayan Black. At maging sa kanilang hanay mga kababayan, hindi sila nagkakaisa dahil mayroong faction mga kababayan sa kanilang grupo na ayaw ng BBM resign. Gusto Sara Duterte resign lang. Mayroon ding BBM Sara panagutin. Mayroon din mga kababayan na hanggang ikulong na yan mga kurakot, dyan lang. Pero wala ka talaga makikita mga kababayan na Romualdez panagutin ikulong, Diyos ko Lord. The hypocrisy mga kababayan. Nadawit ang ilang senador at kongresista. Sigaw ng mga ralista. Sawang-sawa na kami sa baha at sa nakawanang pera. 5 buwan na mula nung ito? Pare ka? Pati mga pare at mga matrimonyo, mga kababayan, sumali. ang flood control scam, wala pa ring nakukulong na malaking tao. Puro meron lang na aresto. Doon sa sinasabi ni Ombudsman Remulla na at least 10% ng Congress. Bakit hindi nyo sinali pababain si Remulla? Alam nyo naman naniloloko kayo. Sangkot sa anomalya sa flood control. Isa pa lang ang may kaso sa pagkakaalam natin at may warrant of arrest. Ang mga senators and congressmen na involved, hanggang ngayon hindi pa rin nakukulong. Sige, nawagan na kayo ng Marcos resign. Wala talaga mga kababayan. Ang sabi lang, panagutin. Pero walang calling for resignation. Wala nga rati-rati ang kanilang sigaw mga kababayan. Oust, diba? Sa mga nagdaang Pangulo. Ngayon wala niyan. Takot sila mga kababayan. Mainit man ang protesta, mas kakaunti ang mga Mas kakaunti o talagang kakaunti? sa kalsada ngayong araw. Significantly. Few. Tulad noong Fewer. ng trillion peso march noong September 21. Mission failed. Kita naman, na Balbasin ko yung bigote mo. hinog na nga, Hinog na yung galit sa makatuwid na lanta na nga, kagaya ng boses mo, lanta. ng mamamayan. Kumbaga, ito na yung tamang panahon para pagkunutan ng noo itong mga nangyayari. Kunutan ng noo lang, pag-resignin nyo na. Korupsyon, kung kaya't Walang mangyayari kahit kumunot ng buong mukha mo, mas. Tingnan nyo mga kababayan, ang gusto nila, kunutan lang daw ng noo. Itong mga nangurakot. Sa tingin mo may mangyayari? Kukunutan mo lang ng noo? Matatablan niyang mga kurakot na yan. ako, bilang isang kabataan na, Kabataan ka? Hindi halata. syempre, galit na. Galit na galit, nakatawa ka nga laki ng labas ang ngipin mga kababayan. Galit na galit. Mga hypocrites. Hypocrites. Kasama natin ngayon dito sa Ayan mga kababayan, si Pinodido, Diyos ko Lord. Tatakbo dyan yung senador yan mga kababayan, ungas na yan. Nagpapabida ngayon. Grabe nonsense mga kababayan. Parang at tawag nga ng ilan sa kanya, parang munggol mga kababayan. Parang payaso mga kababayan.
Payaso. People Power Monument, si Kiko Aquino D ang co-convener ng Tindig. Umahaba na rin ang baba mga kababayan dahil laging kasama si Renato Babalu. Pilipinas Coalition. Hi, Thank good you very evening po. much. Matulis din, no? Matulis din. Miss Corina. Kiko, Pag-iyak o lumayo ka, Corina, baka matamaan ka ng patalim tulis. Yan. dito ka ulit Oho. sa amin. So, ano sa Sablay. palagay mo? Is this something that worries you na medyo kaunti ang Hindi, medyo talagang kaunti, Corin. mas kaunti Kaunti talaga. ang lumabas ngayon sa Cali kumpara doon sa Anong rason kaya ng mga gunggong na ito nga bakit kaunti, mga kababayan? No? Palusot tayo ito. Palusot na naman. una noong Don't tell us, Don't tell us, nagkulang kayo sa announcement. Dahil araw-araw natin naririnig, mga kababayan. Araw-araw sa media. Months and months before pa. Etong kanilang sasabihin gagawing rally, mga kababayan. Huwag nyo sabihin nagkulang kayo sa reminder. Ano po? I think we need to sit down to assess talaga Oh. kung ano po yung Andyan ka kasi. Yan ang kasagutan. Andyan kayo, mga jablo kayo. Yan ang even the totoo. official count ay hindi ko pa narinig from our end. I understand that PNP has a fairly low count. The Low. ones I've heard in backstage nasa somewhere between 30 and 50,000 kahit paano. Pero Yan, mga kababayan, ginak up na yan. Eto, tingnan nyo, mga kababayan, Nasa 5,000 lang siguro ito. which to me is still a pretty impressive number. Impressive. Kalahating yan, bayaran. We also heard na because it's exam season po for a lot of Wow. Ang reason, mga kababayan, dahil exam. Ay, nako. Sige, palusot pa kayo. Ang sabihin nyo, mga hipokrito kasi kayo. Ang nagsipuntahan dyan, mga kababayan, hypocrites. Hindi ba kasigaw ng Marcos resign? schools, baka that would have gotten in the way of a lot of mobilizations. But Tapos ang nagbunta, karamihan, makakaliwa. Malamang sa malamang, mayroong sumali dyan mga NPA. ayun po, these are all tentative assessments pa lang. Yung TPM movement needs to sit down and really assess kung Tapos, kailan susunod? what we think happened today. But I think by and large, no, kahit na mas konti, na-achieve pa rin natin yung vibe ng September 21. No, na Eto, mga kababayan, kahit siya lang ang mag-rally, yang matulis ang baba, mga kababayan, yung si Kiko. Bakit ba itong mga mga kababayan, mga anti-Duterte, kakaiba mga itsura. Parang mga gabi ng lagim. Kahit siya lang ang mag-rally, mga kababayan, sapat na maging reason, mga kababayan, na propaganda sa media. Ang kanila purpose niyan, mga kababayan, ibalita nyo sa news dahil makakakita ang buong Pilipinas nito sa aking mga propaganda. Kahit siya lang, mga kababayan, gayway ng kanyang flag na pidudido dyan. Doesn't matter. Basta sumikat lang sila. Kanilang propaganda, ang media na ang bahala. ako, a really great experience I had today was parang I was pulled to an interview and then I ran O yan ang gusto mo. Matsing. Kiko. Hindi yan si Pangilinan, ha. Na, mga kababayan, ma-feature na naman sa media dahil ipapambato na naman nila yan, mga kababayan, sa sa 2028. into my favorite college professor. I hadn't seen her in person in the longest time. I saw Wala my kaming class. pake dyan. Wala kaming pake. Ayun, so I think that's a great thing na parang yung protesta na Itong mga matrimonyo. Ay, nako. Itong mga madre, mga kababayan, Sa halip na magdasal, mga kababayan, ito, nakialam sa propaganda, mga kababayan, ng mga bangag. it's a place Baka kaliwa, mga kababayan. Mga NPA na idealism. Hindi natin sinasabing NPA sila, ha. Pero, yung kanilang mga ideology, mga kababayan, naki-align sila doon. Ang mga where, hudas. oo, tama. We're here to express anger and you heard that, no? Parang, as Anger, tuwang-tuwa ka nga dahil na-interview ka. every chance na ikulong na yung mga kurakot. Kung gayon na, kasama ang mga angkan mo, mga Aquino. Katutok daw si PBBM sa mga kilos protesta ngayong araw. Yan ang agenda. Nakatawa lang si Bangag, mga kababayan, dahil kanya ito Kanya itong protesta na ito, mga kababayan. All for the show. Para lang, mga kababayan, masabing na mayroong rally o inunahan na niya. Mahilig yan sa deception, mga kababayan Right from the start, mambubudol. Weekend report ni Lyja Bonzo. Live mula sa Mendiola. Lyja, nasaan daw ang Tapos ang doon, mga kababayan, Sulu for BBM. Wow! Pinky ayon Pinky Lacson. kay PCO Secretary Dave Gomez, Ay, nako. Taga-PCO, mga propagandist. nagmamatsyag ang Pangulo sa loob ng palasyo. habang
Mula pa kaninang umaga ay wala tayong nakitang pagbabago sa lagay ng Ayala Ay, Bridge. nakatawa na sila dahil marami dyan mga kababayan. Ayun na, kasabwat nila. Pati na rin sa mga kalapit na eskinita papasok ng Malacanang Palas. Tahimik at mahigpit pa rin ang seguridad. Mas marami pang pulis, oh. Umaga pa lamang ay nakaestasyon na ang mga kapulisan sa mga eskinita ng Arlegui, Nicanor Padilla at General Solano. Tingnan nyo mga kababayan, ano? Marami pala sila mga kababayan, mga pulis, no? Sobrang dami. Tapos kung pagdating sa sakuna mga kababayan, hindi ma-mobilize ng ilang araw lang. Diyan, oh, kahit 3 days, 4 days mga kababayan, ang dami. Pero sa panahon ng sakuna, bakit hindi makapag-mobilize ng ganito? Tabakot ang mga pinagpatong na container vans at halos namang talampakan ng barbed wire. Mula umaga, sarado rin ang ganyan kapraning mga kababayan, oh. ng Ayala Bridge para sa mga tao at sasakyan. Sa may kuryente pa mga yan. daanan papuntang palasyo, nagtahan gate ang nakita nating bukas, pero mahigpit pa rin ang otoridad. Pinuno ng mga miyembro ng PNP at ilang officers ng BFP at Philippine Pinuno. Air Force ang Jose P. Laurel o yung mismong daanan o eskinita papunta sa nagtahan gate. Pinky, ayon sa MPD ay nakapag-deploy sila ng tinatayang 12,000 officers. 12,000 mga kababayan. Tapos pagdating sa sakuna, wala. Sa buong Kamaynilaan. At sa buong hapon na pagbabantay natin sa perimeter ng Malacanang ay wala namang naging disruptive activities. Pinky. Lyja, meron bang pagbabago sa sitwasyon Success ang pambubudol ni Bangag sa loob ng Malacanang? Tapos sinunog pa mga kababayan ang Senado para for the meantime ma-stop muna ang hearing dahil although hindi nasunog mga kababayan, nabasa ang mga whole Senate mga kababayan, pati mga dokumentos doon, pati mga foam na upuan, patutuyuin pa yan, aabot na naman yan ng next year na ang hearing yan. Magpapasko pa ng mga kababayan ang mga animal para hindi pa matuloy-tuloy ang hearing. Para noong INC rally? Pinky, ayon sa impormasyon na natanggap natin mula sa loob ng Malacanang compound ay mas maluwag daw ang sitwasyon doon ngayong araw. Noon kasi ay may nakuha tayong impormasyon na may mga tangke o armadong sasakyan doon, maging yung mga palibot-libot na tangke de gera na otoridad. Pero sa kasalukuyan ay wala naman daw ganito sa loob ng Malacanang compound ngayon. Pinky. Ano ang pahayag ng palasyo sa mga kilos protest? Success ang pagbubudol! Sa BBM for Sulu ng palasyo, Sulu for BBM pala. Sabi nito, the president will not disappoint you. Wow! Ayan na mga kababayan. Nakikinig ako sa panawagan ninyo dahil hindi nyo sinabi na BBM resign I will not disappoint you. Parang mga naglolokohan ng tong mga gunggong mga kababayan. At hindi rin daw madidistract ang Pangulo sa mga panawagan na bumaba hair follicle test siya ng pwesto. Gaya kasi ng sinabi raw nito noong kanyang huling report. What do you expect? Sa flood control scandal investigation, tatapusin niya ang kanyang nasimulan at panagutin ang mga dapat managot. Hindi daw nito hahayaan na magayang investigasyon unahin mo sarili mo nga o ang kaso sa naging PDAF scam noon. Kasama ka rin. PDAF scam nga, kasama ka rin. Pork barrel mga kababayan na polis, kasama rin siya. Tingnan nyo kay Chavit. Pero dokumento doon mga kababayan at nasa Inquirer mismo. Maraming salamat, Lyja Bonzo. Nag-uulat ang live mula po dyan sa Mendiola. At makakausap po natin ngayon, Palace Press Officer Claire Castro. Animal, bakit maraming salamat po sa inyong oras. Bakit forward? Araw-araw itong mga kababayan, lumalabas sa TV itong demonyang ito. Wala na ba kayong iba? Forward. Ayaw na nakinig sa'yo. Layas! Thank you. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Alis! Kung nais ng gobyerno na maibalik ang tiwala ng publiko. Wala na. Ang tanging paraan mga kababayan is step down. Wala ka ng lunas na. Dapat daw nitong ituring ang pagtugon sa korupsyon. Diyos ko, Lord. Kagaya ng sinabi ni Percival na step up. Diyos ko. Ang do or die situation. Yan ay ayon kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Isa na namang dilaw mga kababayan.
Sa part 2 ng Trillion Peso Ito March, talaga, no? spotted ulit ang mga kasalukuyan at dating Spotlight ulit yung mga nakatira na sa Inidoro. opisyal na nakiisa sa unang pagkilos noong September 21. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa People Power. People Power, Pamor. Hannah, ano na ang update dyan sa location mo? Langaw. Langaw, ang daming langaw. Corina, kahit pangalawang trillion peso march na ito, sigaw ng isang grupo mula sa Makati until their very last breath. Hindi sila mapapagod, ipanawagang panagutin ng mga sangkot sa flood control scam. Last breath, tapos hindi nga makasigaw ng BBM resign. Dahil yung dati mga anti-Marcos mga kababayan, nakakapagtaka. Wala talagang anti-Marcos na sigaw mga kababayan. hindi naman daw overnight ang paglaban sa korupsyon. Sige, maabuso na kayo ng breath. Mga hipokrito ng bayan, kami na yan. Ikulong na yan. Kami mga hipokrito. Lord. Ikulong na yan. Kailangang siguruhing may sapat na resources ang Office of the Ombudsman para mapanagot ang lahat ng mga dapat isalin niyo yan sa sigaw niyo na ikulong ng ombudsman. Para kasi kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, hindi na raw dapat isa pa yan, dilaw pa sa sikat ng araw. Ma-fracture ulit ang ombudsman. The Office of the Ombudsman was really fractured. So for 7 years, we understand that the Ombudsman has not really moved forward with all the big corruption cases. And in fact, there were many Sereno, mamahinga ka na, hudas ka. controversial rulings. Huwag ka nang makisali. Diyan ka na sa Inidoro. Nitong taon lang, pinalitan ni Jesus Crispin Remulla si Samuel Martires sa pagka-ombudsman. Yan ang una din pa bababain mga kababayan. Sangkot yan Kabilang yan mga kababayan sa sindikato dito mga kababayan sa pagpapa-absuelto dito sa mga kurakot. At niluwagan nito ang restrictions sa access ng publiko sa mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga politiko. Sa gitna ng pangalawang trillion peso march, habang sumisigaw ang iba't ibang mga grupo sa kahabaan ng EDSA at White. Bakit hindi kasali si Marcos? Di ba sabi niyo magnanakaw, kurakot ang Marcos? Plains Avenue. Sabi ni Sereno, dapat lalong ma-pressure ang gobyerno na panagutin ng mga kurap dahil pangamba niya, lalo lang magagalit ang taong bayan. Dapat para ay, nako. effort. In other words, let it be a do or die. Die na lang. Situation. Pag hindi tayo nag-succeed dito, ang laki mga dilaw, asa pa more, mga dilaw. backlash dito sa mga Pilipino. Mga Sobrang backlash. frustration. Raulul Manuel. Kailangang tuloy-tuloy daw ang koordinasyon ng ombudsman sa Namahinga na si Raulul Manuel mga kababayan, no? Busog din yun Busog na busog din yung si Raulul mga kababayan. Siguro mayroon din yung anomalya mga kababayan kaya tahimik lang ngayon. PWH at Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Una nang nakakuha ng freeze orders ang AMLAC ng higit kumulang 12 billion worth of assets ng mga sangkot sa flood control scandal. Spotted naman ang ilang mga creative na pakulo ng mga dumalo sa Trillion Peso March. Ang malaselda na ito, dinisplay sa kahabaan ng White Plains Avenue na ayan mga kababayan. Napanawagang ikulong sina Senador Cheese Escudero at Joel Villanueva na may malungkot o umiiyak nilang mga mukha. Dati-dati si VP Inday ang kanina itinulong dyan. Pareho silang idinawit sa flood control scandal ng mga whistleblower. Maging ang mga mask ni na Pangulong Bongbong Marcos, Vice President ayan etong paksyon din mga kababayan na anti-Marcos, anti-Duterte. Mayroon din paksyon ng mga dilaw mga kababayan na anti-Marcos, anti-Duterte. Iba-iba mga paksyon mga kababayan, mga pakno. Duterte at Zaldico, ginamit din ng mga dumalo at nagpanggap silang humihingi ng pera sa kapwa attendees na para umano sa national budget. Pero sa bulsa lang pala nila mapupunta. May mga dogo rin na sumali sa protesta na kasama ang kanilang Anong dogo? Si Trillanes, mga kababayan, makauri ni Trillanes, mga aso. For parents ay hiling na wakasan ang korupsyon. Walang kurap! Walang mahirap! Bago pa man mag alas 8 ng umaga kanina, bumuhos na ang sigaw laban sa korupsyon sa EDSA Shrine. Ay, naku. Pinangunahan ito ng Liberal Party.
Liberal. Kasama sina Senador Kiko Pangilinan at ayan, si Matsing mga kababayan. Bidang-bida ang mga unggoy. ML Party List Representative Laila De Lima. Ay, saba! Ito mga reject mga kababayan sa lipunan, no? Talagang ang ay, nako. Ayaw ng taong bayan na taong bayan o taong bayan o kaungguyan. Pinagtatakpan ng katotohanan. Gusto ng taong bayan may makulong. Sila na ang taong bayan mga kababayan. Matsing, itsura mo. Hindi yan tao. Parang Manila Zoo. Dahil tama naman dapat may managot. Kaya nandito tayo para suporta. Bakit ang mo Sal-in, hindi mo sinali ang Sal-in ni Sharon? Mag-asawa kayo eh. Sa tingin natin mga kababayan, may nilabag yan ginawa ni Matsing mga kababayan na hindi sinali ang Sal-in ni Sharon, mag-asawa sila. Maliwanag sa batas sabi ni Martires mga kababayan, na bakit hindi nyo sinali? Maliwanag sa batas na dapat isali nyo ang Sal-in ng inyong asawa. Dahil pwede talaga mga kababayan na doon nila ipasok ang pera, parang naging money launderer mga kababayan yung mangyayari. Doon nila ilulonder sa asawa nila na bank account ang pera. Itong pagkilos ng taong bayan. May mensahe naman si De Lima taong sa mga bayan, kurako. mensahe mo sa sarili mo, Saba. Humanda na po kayo humarap sa batas. Humanda na po kayo sa pananagutan. Ikaw wala ka na pananagutan. Kung hindi ka pinalabas ni Bangag, bulok ka na, Saba. Bulok ka na talaga. Masalamat ka, Saba. Itong si Bangag, sabi ni Amy, adik. Palabas gayon ang mga adik mga kababayan. Sa taong bayan. Dumalo rin si Senator Bam Aquino sa Trillion Peso March at ipinanawagan nitong ibalik ang mga ninakaw. Ibalik mo, pamilya ninyo, mga Aquino. Mga kurap na kawani ng gobyerno. Ang dati namang Finance Secretary na si Ramon Del Rosario na nanilbihan matapos ang nooy EDSA Revolution. Hindi napigilang balikan ng mga naganap sa mga nakaraang taon kaugnay ng usaping korupsyon. Talagang grabe, pero hindi ngayon lang nag-umpisa. Marami nung araw pa. I mean, it's several administrations backward. Hindi ngayon lang. Ano na naman mga kababayan? Dadawit na naman nila ang Tatay Digong. Ay, nako. Hindi makasigaw ng Marcos resign. Kawawa naman mga hipokrito na yan. Ikalawang Trillion Peso March na ito pero wala pa rin nakukulong. Kawawa. Pinapanawagan na ng Makati Villages Council na bumaba na sa pwesto ang lahat ng mga senador at kongresistang sangkot. Senador at kongresista ang bumaba. Pero ang Bangag mga kababayan, hindi nila pabababain. Dahil unang hakbang daw ito para manatiling buhay ang investigasyon. Even beyond resignation, Bangag justice must be pursued. They should be charged. It's not enough to resign. Bangag, pamor! Commitment ng konseho nila, mananatili silang maingay pagdating sa pagpapanagot sa mga kurap. Dahil gaya umano ng 1986 EDSA Revolution, hindi naman overnight ang naging pagkilos ng taong bayan. Taong bayan, pamor! Corina, several others were also seen attending the Trillion Peso March at kabilang dyan si Attorney Salvador Padelo. Sabi niya, 2 taon na raw niyang ipinapanawagang lumabas sa kalye ang mga tao dahil mahirap umano na hiwa-hiwalay tayo. Kung yan lang naman ang kasama, ayaw na namin, hiwalay na tayo. Kung yan lang mga gunggong na yan mga kababayan. Gustong-gusto raw ito ng mga niraralihan natin na hindi tayo nagkakasunod. At anya, it's about time that people of this country unite together. Kung yan lang, ayaw na namin. Gusto na namin humiwalay. Kabilang din sa mga dumalo ay si dating Senador Freddie Webb na bilang bahagi ng Lechon community ay kasama raw siya sa mga nananawagang labanan ang graft and corruption. Wala raw silang pinapanigan at itinutulak na sino mang kandidato. Paano na yan, Panelo? Binaboy nila si VP Sara dyan sa rally. Hindi natin masikmura yan, mga kababayan, na sali tayo dyan sa Luneta, tapos pati si VP Inday, kanilang sisiraan, mga kababayan. Sara, siniswerte? Dahil malinis daw ang kanilang kagustuhan. Malinis! Sana may mga ikulong at this is also their first time to attend this kind of rally at for him, it's very fulfilling dahil masarap daw ang pakiramdam na dumalo sa ganitong rally. Corina, ilan pa sa mga dumalo ay ang mga aktor na sina Agot Isidro at... Ayan, typical mga dilaw mga kababayan, mga pinklawan, Diyos ko. Ay, ewan na natin yung si Agot, no? Nobyo yan ni Hilbay na kalbo, mga kababayan, no? Na 8 diretso sa Inidoro. Parang may tama rin mga kababayan sa tuktok.
tutok din, no? Pokwang na komedyante. Pokwang, isa pa yan. Kaya nawawalan ng mga kababayan sa yung mga raling iyan dahil the same old people, mga kababayan, ng mga... Si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Yan ang tutulis, mga kababayan. Aside pa doon, kina Renato Babalo. Andyan, mga kababayan, yung si Kiko Aquino. Diyos ko, Lord. Buti, hindi kayo nagkaano dyan. Nagkasugatan. Spotted din sa trillion peso mark. Ang daming matutulis. Pero tumanggi munang magbigay ng panayam. Pero sa kanyang X o Twitter account, sinabi niyang bilang isang lingkod bayan, kaisa raw siya sa laban kontra korupsyon. Yan ang latest dito sa may People Power Monument. Balik sa'yo, Corina. Balik sa'yo, Coring. Ay, bahala kayo. Anong masasabi dito, mga kababayan? Post your comments below.